ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin, magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pagpapala na ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. Ngayon po mga kapatid, tayo pinadiriwang ang misteryo ng sa tatlo. Ang dakilang misteryo ng ating Diyos. Isang Diyos sa tatlong persona. Isang Diyos may tatlong ibang-ibang persona. Isa ay Ama, isa ay Anak, at isa ay Espiritu Santo. Hindi na sila tatlong Diyos. Iyan po ang misteryo. Na tatlong persona pero naging sila iisa. Hindi na sila tatlong Diyos. Pero isa lamang ang ating Diyos. Isa lamang ang ating Diyos na may tatlong ibang-ibang persona na sila ay iba. Ang Diyos Ama hindi Diyos Anak. Ang Diyos Anak ay hindi Diyos Ama. At ang Diyos Espiritu Santo ay hindi Ama, ni Anak. Pero iba-iba sila. Kahit meron sila ito mga diferensya, nakaisa sila bilang Diyos. Sa tatlo, bilang simbolo ng pagkakaisa, bilang simbolo ng pag-ibig, bilang simbolo ng isang tunay ng komunidad. Kaya maaari masabi na ito po ang misteryo na dinadakila sa lahat ng mga misteryo. Ang misteryo ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Sa lahat ng ating mga dasal, misa o ibang-ibang dasal, ang pagsimula ay ang sign of the cross. Itong sign of the cross, ano po ang ating sinabi doon? Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa araw ng ating biniyag, ano po ang sabi ng diakono o ng pari sa atin? Binibiyagan kita sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pag sinasabi natin ang luwalhati sa Diyos, ano po ang ating sinabi doon? Papuri sa Diyos Ama, at sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaya ang sa tatlo ay ang bumubuo sa ating buhay Kristiyano. Lahat ng mga ginagawa natin ay sa pangalan nitong Diyos na isa sa tatlong persona. Meron ng mga tao dito mahilig sa coffee. Meron ng Nescafe 3 in 1. Meron ng Coffee Co 3 in 1 at ibang-ibang lasa ng coffee 3 in 1. Ito po ay iba sa ating ipinadiruan ngayon. Doon po ang sabi natin ay 3 in 1. May kape, may baka gatas at sugar. Pero doon, when you open the bag of coffee, makikita mo na ibang-iba talaga. Ang kulay ng kape doon ay itim. Makikita mo na ng puti bilang gatas at kung very keen kayo, makikita din ninyo ng sugar doon. They are not mixing in the coffee 3 in 1. The coffee is coffee, the sugar is sugar, the milk is milk. Pero sa ating pagdiruang ngayon, hindi 3 in 1 at 1 in 3. 1 in 3. Isang Diyos sa tatlong persona. Ano po ang maaari maging expression na itong pagka-Diyos, na itong realidad ng Diyos? Ano po ang ating pwede gawin upang makita ng itong realidad ng isang Diyos sa tatlong persona? At paano po malalaman natin itong realidad, itong sentro ng ating pananalig Kristiyano sa mga gawa nila? Doon po makikita natin na ibang-iba sila, pero komunidad, pagkakaisa, pag-ibig. Sino po nilikha ng tao? Ang Diyos Ama. Pero doon po sa paglikha niya ng tao, sa aklat ng Genesis, isang magandang sabi niya, gawin natin ng tao ayon sa ating imahe, ayon sa ating katangian, gawin natin. Hindi niya sinabi, gagawin ko, pero gawin natin. Kasi may dong itong realidad ng community working together. Sa ating unang pagbasa, magandang sabi ng aklat ng karunungan, na sa pagsimula, lahat ay gawa ng karunungan ng Diyos.
Ito ang sinabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng pong, ako ang siyang una. Nilikha niya ng karunungan. Naging unang likha niya. Pero pagkatapos na nilikha niya ng lahat, ang karunungan ay naging tao. Sino po itong karunungan? Nilikha niya ng lahat. Pagkatapos nito naging tao. Ano po ang ating pinadiriwang sa araw ng Pasko? Diyos amang makapangyarihan na naging tao sa anak niya, ang ating Panginoon Hesukristo. Ang inkarnasyon ng ating Panginoon bilang ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos para sa mga nilikha niyang tao. Bakit naging siya tao? Para sa ating kaligtasan. Kaya po ang Ama ay ang nilikha ng lahat, ang misyon ng anak ay magiging ang tagapagligtas natin. Ang misyon niya, ang kaligtasan ng tao. Ginawa diyan itong misyon niya hanggang doon sa itong dakilang sinyas ng pag-ibig niya sa krus. Namatay ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa ating pangalawang pagbasa, ang mga sabi ni San Pablo sa atin, ang kaligtasan ng tao ay gawa din ng Santatlo. Ang Diyos Ama ay nag-alay ng kanyang anak para sa ating kaligtasan. Pero bago umalis ang anak ng Diyos, isang tunay na paalam sa kanyang mga alagad, binigyan niya ng ibang patnubay, ang Espiritu Santo. Ang narinig natin sa Ebanghelyo. Sabi ng Panginoon Jesus sa atin sa Ebanghelyo na marami pang gusto niya masabi sa mga alagad niya. Pero ngayon di na pwede sila maunawaan lahat nito. Kaya po, sa pagdating ng Espiritu Santo, Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya ang mga alagad upang maunawaan na ang Panginoon Jesus ay Mesiyas, anak ng Diyos. Espiritu Santo bilang gabay, bilang tulong, bilang patnubay, bilang presensya ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, ang ating buong buhay ay sa paligid nitong realidad ng Santatlo. God is always at work sa ating buhay. God is always present sa ating mga ginagawa. Simula sa ating mga salita, pag-iisip, pagkilos, lahat ay sana maging ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang plano. Kaya kung tayo ay mga anak ng Diyos Ama, mga anak ng Diyos Anak, at mga anak ng Diyos Espiritu Santo, ano po ang ating dapat gawin? Maging mga tao na itong Santatlo. Nilikha niya ng tao ayon sa kanyang imahe. Ano po ang imahe ng Diyos? Pag-ibig, pagkakaisa, kapayapaan, at komunidad. Ano po pwede makita natin sa ating sarili bilang katangian ng Diyos, bilang expression itong mga nilikha niya sa atin? Isang hamon po mga kapatid sa atin gayon, abang ipinadino natin ang dakilang kapisahan ng Santatlo. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, at ang Diyos ay komunidad, naway tayo din maging isang komunidad. Kung tayo ay mga anak ng Diyos at Diyos ay pag-ibig, naway tayo din maging kasangkapan ng isang tunay ng pag-ibig. Kung tayo ay anak ng Diyos at ang Diyos ay pagkakaisa, naway makita natin itong pagkakaisa sa ating mga komunidad Kristiyano. Isang komunidad Kristiyano kung saan walang pagkakaisa, hindi komunidad ng Diyos yan. Isang komunidad Kristiyano kung kanyang-kanyang isip, kanyang-kanyang daan kasi ibang-ibang tao, hindi isang komunidad Kristiyano. Maaari tayo maging iba-iba. Ito, tama po yan. Yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Ibang-ibang tao, ibang-ibang kulay, ibang-ibang wika, ibang-ibang pinangalingan. Pero itong pagiging iba-iba ay hindi dapat maging dahilan ng pagwatak-watak o ng away o ng division. Sinabi ko kanina na ang anak ay hindi ang ama. At ang Espiritu Santo hindi ang ama o anak. Ibang-ibang sila. Pero pagiging ibang di expression ng away. Ang Kristiyano, ang komunidad Kristiyano ay naman maging komunidad ng pagkakaisa. Sinulat ko itong realidad sa FB ko
tungkol sa ating pagdiriwang gayon bilang tulong sa ating pagninilay. That our lives as a believers, our being, and even our destiny are all defined by the divine mystery that we celebrate today. Ang ating buhay bilang mga Kristiyano, ang ating pagiging tao, at ang ating mga kinabukasan ay ayon sa plano nitong Santatlo. Kaya we are people of the Holy Trinity. We are people of the Holy Trinity, created by God the Father, redeemed by God the Son, and sanctified by God the Holy Spirit. If you are created by one God in three persons, naway makaroon itong tunay ng pagkakaisa sa ating mga komunidad. Nawa po mga kapatid, ito maging isang tunay ng hamon para sa atin ngayon. We can be different, but we don't have to be divided. We can be different, but we need to find a reason to be community. At isang parenthesis, noon po, sa panahon ng campaign, bago ng election, ang mga tao ay naging ibang-iba dahil sa mga kulay. Ikaw po ay pink, ako po ay puti, ikaw po ay dilaw, ako po ay pula, ikaw po ay verde, ako po ay itim o ano. Dahil sa itong mga kulay, pink, dilaw, verde, pula o ano-ano, kahit sa mga familia, nagwatak-watak ang mga tao, walang komunikasyon, walang pagkakaisa, away-away lagi dahil sa politiko. Ang Kristiyano ay naway maging kasangkapan ng pagkakaisa, kasangkapan ng pag-ibig, kasangkapan ng buhay komunidad. Buhay komunidad, hindi uniformity. Uniformity, lahat tayo sa isang kulay, lahat tayo sa isang direksyon. Hindi yan po. Maaari maging iba ang ating mga pag-iisip, ang ating mga pagkilos, ang ating mga gawa, pero dapat magkaroon ng pagkakaisa. Iyan po ang ginawa ng Diyos sa atin. Yan din ang dapat maging ang ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Kaya manalangin tayo po mga kapatid sa pamagitan nitong misteryo na ipinagdiwala natin ngayon upang magkaroon ng mga tunay na komunidad na matatag dahil sa pag-ibig, pag-asa at kapayapaan na dinala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon.